So, grabe mga sangkay ang puksaan ngayon, no? Doon po sa Senado. So, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay, ang tumitinding bakbakan, no, doon sa Senado. Dahil talagang sabog na po ngayon mga sangkay ang banggaan ni Marcoleta at Lacson. No, nagkaroon po ng puksaan mga sangkay sa Senado. Well, anong nangyari? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At syempre sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na nga guys. Itong nangyari. Tingnan po natin. Kasi, eto na. Hindi yan. Eto mga sangkay. Eto po. Asal bida, Senator Ping Lacson, nirespuhan ang mga hirit ni Senator Rodante Marcoleta sa plenaryo. So talagang winasak daw ni Ping Lacson si Marcoleta eh. Si Marcoleta din kasi mga sangkay, ewan ko ba. Mukhang siya po yung nagbibida-bida lagi sa Senado eh. Tila hindi napupuknat ang puksaan sa Senado. Sa sesyon kanina, todo banat si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kay Senador Rodante Marcoleta. Talagang dinurog pala ata ni Senator Lacson si Marcoleta eh, no? Pa-main character daw kasi si Marcoleta. Uy, pa-main character. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, anong mga naging hirit ni Senator Ping? Pinky Asal Bida kung tawagin ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson si Senator Rodante Marcoleta. Ay, naku, salbida. Parang ano yan eh. Papansin, parang ganun. Papansin yarn. Di ba? May mga ganung klaseng term. Pasalbida eh. Parang pabida eh. At hindi siya nagpatumpik-tumpik banatan ang kapwa senador matapos ang mga banat ni Marcoleta sa kanya kahapon. Agad sumalang si Lacson sa plenaryo ngayong hapon para sa isang privileged speech dahil kinailangan na raw niyang magsalita para ituwid ang umano'y mga mali at mapanirang paratang ni Marcoleta. Pambihira. Sa harap pala ito na maraming tao, mga sangkay. Winasak si Marcoleta. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Kaya pala ganun ang nangyari. Siya pala talaga yung bida sa privilege speech ni Lacson. Binalikan niya ang pinagmula ng tensyon sa pagitan nila kasama ang pagtutol niya sa motion to dismiss ni Marcoleta sa impeachment case laban kay VP Sara noong nakaraang taon. Ayon kay Lacson, parliamentary inquiry lang ang ginawa niya noon para linawin ang mga alituntunin ng Senado. Sunod na tinutukan ni Lacson ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal kung saan ilang beses daw nagambala ang pagdinig dahil sa mga aksyon ni Marcoleta. Isa sa mga binanggit ni Lacson ang pag-raise ni Marcoleta noon ng prejudicial question sa kanyang impartiality bilang chair ng komite, isang argumentong hindi naman daw kailangan sa pagdinig. Inisa-isa pa niya ang mga issue pagdating sa witnesses ng Blue Ribbon, kabilang ang pagpresenta ni Marcoleta ng surprise witness na si Orly Guteza. Nakalaunan ay nawala at hindi na muling nakita ng komite. Ang nakakatawa nga po dito, pinapalabas po nila Marcoleta, I think sila Marcoleta po ata yan, o sino pa mga sangkay, na itong si Gutesa daw po, itinago daw po nila Martin Romualdez. Ang bihira, bata nila itatago ni Romualdez. Ako mga sangkay, hindi pa ako pabor kay Romualdez.
Actually, sa totoo lang, gusto ko nga po siyang makulong kung may kinalaman siya. Pero, real talk na lang po natin to mga sangkay. Alam naman po natin kung sino ang nagpadala kay Gutesay. Ngayon na hinahanap po siya. Hinanap siya ng hinanap ni Lacson eh. Hinanap po talaga. Nawawala. Hindi na nagpakita. Simula nung mabuking mga sangkay, yung kanya mga salaysay. Nagawa-gawa lamang na tinuturuan na nga po siya ni Marcoleta. At ngayon, mga sangkay, ayan na. Binalik ni Lacson kung anong nangyari. Pinuna pa raw ni Marcoleta ang aksyon ng komite sa paghanap kay Guteza at inakusahan si Lacson na nagsasagawa ng surveillance sa opisina ni Marcoleta. Si Guteza ang nooy nagsabing personal siyang nag-deliver ng kickback sa mga tahanan ni na dating Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Zaldico. Isa pa sa mga isyong binuksan ni Lacson na yung umano'y koneksyon ng asawa ni Marcoleta sa mga insurance company na nagbigay ng bonds sa mga diskaya. Ay nako po, mga sangkay, matindi na. Actually, tinapik natin yan before. No? Yung koneksyon ng asawa ni Marcoleta at saka sa mga diskaya. Matindi yan, mga sangkay. Matindi po yan. Hindi lang masyadong sumabog kasi natakpan po kaagad ng iba pang mga issue patungkol po dito sa flood control eh. Pero kabilang po talaga dapat yun. Ang dami kasing kailangan harapin eh. 'Di ba? Pero ito lang sana po may papanagot na sa sa flood control na yan. Kasi masyado pong halata ngayon mga sangkay na parang dinadahan-dahan lang hanggang sa mawala na po yung issue. Tapos thank you na lang. Salamat na lang sa lahat. So hindi naman po pwede yun. Magagalit ang taong bayan dyan. Nauna na nating ibinalita sa Bilyonaryo News Channel. Tinuligsari ng senador ang paglabas ni Marcoleta ng sariling minority report sa investigasyon na hindi raw naaayon sa mga alituntunin ng Senado. Siya na nga itong gawa ng mga bagay na wala naman sa alituntunin ng Senado. Pagkatapos, ako ang pagbibintangan niya na epal. Ayan na. Wasak. Tinanong din niya ang pagiging consistent ng posisyon ni Marcoleta sa interparliamentary courtesy na dati na raw ginamit ni Marcoleta sa mababang kapulungan para kay VP Sara. Tanong ni Lacson, handa raw bang manindigan si Marcoleta sa courtesy na ito sakaling siya mismo ang tutukan ng Kamara pagdating sa di umano'y discrepancy sa kanyang campaign contributors noong eleksyon. Ayan na. Nako. Delikado dyan si Marcoleta, mga sangkay. Kasi ngayon, ang pagkakalam ko may kaso tungkol dyan eh. So, pag yan ang tutukan ni Senator Lacson, yari dito si Marcoleta. Talagang madudurog siya dito. Such hypocrisy, such double standard, such a farce that does not dignify an answer, Mr. President. Grabe. Grabe. Ipinunto ni Lacson ang pag-aamin ni Marcoleta na tumanggap daw siya ng pera mula sa mga campaign donor bilang utang na loob, isang malinaw daw na admission against interest. Naku, ayan na. Yung mga sekreto ni Marcoleta, binunyag na po ni Senator Lacson. Na maaaring shoot sa kasong indirect bribery. Alam nyo, wala dapat to. Hindi dapat to na pag-uusapan ngayon eh. Kaso nga lang, dahil nga po sa ginawa ni Marcoleta na dinutdut kasi ng dinutdut si Lacson. Wala na nga dapat yun mga sangkay. Kumaga, okay, sige, kumaga lumipas na eh. Pero dahil dinutdut si Lacson ni Marcoleta, ayan na, inungkat na po lahat, pati yung iba pang mga issue ni Marcoleta sa asawa niya at dito sa mga diskaya. Tapos, ito pa mga sangkay, yung pangangampanya niya na involved yung malaking halaga mga sangkay. At ngayon, mga sangkay, hindi daw po yun nadeklara, no? Lalong-lalo na po yung mga donor. Tinuligsa pa niya ang mga pahayag ni Marcoleta kaugnay ng West Philippine Sea na anyay kahagintulad ng mga naratibo ng China. Binanata niya ang paratang ni Marcoleta na inisplice umano ang kanyang mga video statement pagdating sa usapang Kalayaan Island Group. Hindi ko kasalanan ng mga salitang nagmula sa sarili niyang bibig. May tawag nga dito ang mga Gen Z. Classic case of gaslighting.
Pinky, hinamon ni Lacson si Marcoleta Ayan na, hinamon na. na linawin kung saan siya tumatayo pagdating sa iba't ibang issue, kasama dyan ang issue sa West Philippine Sea at sa investigasyon sa Senado pagdating sa flood control scandal. Balik sa'yo, Pinky. Grabe. Sa yun, mga sangkay, nagkabistuhan na tuloy kung ano po yung mga sekreto ni Marcoleta, nilabas na po ni Senator Lacson. Tapos harap pa ng maraming tao, tapos nakatelevise pa po yun. Mukhang mali ng binangga si Marcoleta. Well, kayo, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po yan sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.